Hello, welcome everyone at kumusta kayo dyan at welcome dito sa aking YouTube channel at yon medyo out muna tayo sa music guys at dito muna tayo sa coins guys at yon discuss lang natin ng konti yung aking konting natutunan dito, alright. So, ito nga palang ating i-discuss ngayon ay yung tungkol sa 1 peso na NGC series na ginawa noong 2017, no? Meron silang mga 2017 up to 2019, no? Na magnetic na ginawa, no? So, di-discuss natin yan yung mga nakapost dyan. So, actually, wala akong sample ng 2017, guys. So, di-discuss lang muna natin itong 2018 at 2019, okay? So, titignan natin yung mga variant niya. So, may mga variant siya na para at least kahit paano makita natin, alright? Okay. Medyo nagloloko yung ating sounds, alright? So, tuloy tayo guys. Medyo ano lang muna tayo, ay nga medyo nag-commercial. So yun guys, balik tayo. So ito may 2017 na minted, no? At meron din siyang 2018 at yun nga, di-discuss natin yung mga variation ng 2018 at base rin doon sa numista, meron naman siyang mga ibinigay na detalye about dito, no? So, yung 2018 meron siyang Obverse 1A na meron siyang 69% na mintage, no? Ibig sabihin 69%, marami yung ginawa nitong 2018 na to yung 2018. No? So, yan, meron yun siyang Obverse 1A, yung mint mark near Jose Rizal. So, ibig sabihin, low mint mark to. So, 69% yan. At meron din siyang 2018 Obverse 1B na Frost mint mark near Jose Rizal. So, ibig sabihin, Frost siya. Ibig sabihin na yung kanyang Obverse, yung harap, Frost with mint mark. At ito ay near J. Jose Rizal, no? So ibig sabihin na low mint mark to. At meron siyang 4% na minted. So ibig sabihin mababa lang, no? Mababa lang yung ginawa nito. So kasama to sa pwedeng mga semi at hard to find itong Obverse 1B na Frost mint mark na low mint mark. At meron din siyang variant na 2018 na Obverse 2, ibig sabihin na Frost din siya, mint mark near Obverse to mint mark, above naman near Jose Rizal. Ito yung tinatawag nilang pinaka hard to find, no? Yung high mint mark ng 2018 dito, ito guys, ito sa variant na to. So wala pa tayong nakukuha dyan at wala pa tayong maisasample. So yan dito. So yung kung mapapanood nyo itong video na to guys, at medyo napadaan sa inyo yung coins na 2018, no? Na Obverse 2 na may mint mark na medyo mataas, lagpas dito ng konti sa pangalan niyang Jose Rizal dito sa baba, kaya mapapansin nyo guys. So nakatapat dyan yung normal na mint mark. So yung pag medyo tumaas dyan, no, at umangat dun sa may kwelyo ni Dr. Jose Rizal, yan guys, ipunin nyo na yan guys. At isa yan sa mga pinagkakaguluhan ngayon ng mga collectors, alright? At baka pwede nyong pagkakitaan ng konti yan, no? At
medyo mataas na ng konti ang value niya dahil kailangan ng mga collectors yan, yung mga nangongolekta. At the same time, sa 2019 naman, ayan, so napansin nyo siya, may 5 variation siya. Yun lang ang medyo na-complete ata natin, yung variation. So i-discuss natin ngayon yung mga variant na yan. No? So 27 wala pa guys, so pasensya na kayo. At sa susunod na natin uli i-discuss yung variant, mga variant ng 2017. So as of now, ito muna tayo, okay? So simulan muna natin sa 2018. So sa 2018, ito guys, yung ito yung variant na to. Ayan. Ito yung tinatawag na common lang. Yan, common. So nandyan low mint mark, nandito yung low mint mark. Andyan si Jose Rizal, yung 1 peso, Republika ng Pilipinas. So yan guys, mapapansin nyo, common lang siya. Pagdating din sa, ito yung reverse nya. Pagdating din dun sa reverse nya guys, ayun, wala ka rin makikita, hindi siya ika nga pros, no? Ayan, hindi siya pros, makintab lang siya. Ayan, ayan. Ayan. So yung pagkakaiba niyan. So yun yung common na tinatawag, no? So kung piso lang siya sa ngayon, is piso lang po talaga siya. So next natin guys, ito yung isang variant ng so actually 2019 pala itong na ano natin, sorry guys. At nasimulan pala natin sa 2019, di bale patras na lang tayo, 2019 to 2018, okay? So yun yung common. Ito naman yung isang variant niya na sumunod guys, kung mapapansin nyo dito, ang pagkakaiba niya lang naman hindi siya minted, yung magkabila hindi siya minted, no? Hindi siya minted, sorry guys, hindi siya frosted, no? I mean hindi siya frosted. Ang dito lang guys, yung sa baba niya, makikita nyo, nasa taas na, nandito na sa may kwelyo, yung mint mark. Yan, napapansin nyo, nandito na yung mint mark niya guys. Yan, dyan na banda, teka, medyo hindi na kikita yung pointers natin. So dito guys, ayan, nandito na yan, ayan. So nandyan na yung mint mark, no? Wala na dito sa baba, natapat ng pangalan, yung script na Jose Rizal, no? So yun, nandito na siya, nandito na sa, so yun yung tinatawag na upper mint mark. So same lang siya ng common, although meron siya, tumaas nga lang yung tinatawag na mint mark. So yun yung second variation nitong coins na to, na 1 piso na NGC, alright? So next, ito yung pangatlong variation niya. Ito guys, ito naman yung kung mapapansin nyo, ayan, frosted yung obverse front niya. Ayan, obverse. Yung obverse niya, kita nyo naman, yan, frosted siya. Ayan, kita nyo yan, kikita nyo yan. Ayan. Yan yung wala dun sa common at saka dun sa second variation natin. Ito yung pangatlo, itong variation natin na obverse frost kung tawagin. Ayan. So same lang naman din sila, no? Nandiyan si Dr. Jose Rizal. At ito low mint mark lang to. Nandito yung mint mark niya, no? Okay. So yung pangalawa, yun yung high mint mark. Okay? So, yan. Ito yung tinatawag na sa 2019 na obverse frost. Bakit kamo obverse frost? Dahil pagdating dito guys sa likod, yan, sa likod niya, hindi siya frost. Ayun, wala siya yung parang nagmimiron na gano'n, yung naglalaro-laro na parang makintab. Ayan, so yun yung differences niya. Kaya obverse frost siya guys. Ayan. Okay, pansin nyo, ayun o, ayun.
Yan, yung frosted. Yung sa harap. Okay? So, yan yung ating third variant. Okay? So, pumunta naman tayo ngayon sa pang-apat na variant niya noong 2019. So, ito naman ang tinatawag na reverse frost na variant, guys. Okay, pansinin nyo, ayan, hindi makita masyado. Ayan, ayan. Hindi siya masyado, teka. Subukan natin itong isa. Para na hindi ma-identify yung pagka-frost niya. So yun guys, makapapansin nyo, ayan, may naglalaro ulit. No? Ayan, ayan. So, ibig sabihin, ito naman ang tinatawag niya na reverse frost. Yung apat na variant natin ng 2019. Ayan, ayan. Papansin niya, ayun, ayan. Okay, hindi lang masyado malinaw yung pagkakaano, pero ayan, ayan. Ayan, ayan guys. So, frosted siya, no? Ayan. So, doon sa pangatlong ano kanina, ibig sabihin yung harap, yung obverse natin, yun ang frost. Ito naman ngayon, yung reverse frost niya, yung sa likod. Ayan. So, yun yung pang-apat na variant natin guys. Sa 2019, 2019 na. Para maintindihan nyo yung mga nanonood nitong aking video at mga bago pa lang dyan, at least magkaroon na kayo ng idea kung alin dito yung mga inyong i-collect. Okay? So, yan, yan. Yan, napansin nyo yun. So, ito ang tinatawag na reverse frost. Dahil, tignan nyo sa harap, ayan, makintab siya, pero wala kayo nakikita parang naglalaro na frost. Okay? So, yan yung pang-apat natin na variant. Actually, meron pa nga yung ano ito naman ang tinatawag na actually, 6 nga yan guys yung variant yan bulado sa common. Ayan, napansin nyo diba? Ayun, ayun, frosted siya yung obverse niya. Ayan, lalaro siya. At ito guys, kaya nga sinasabi kong pwedeng 6 na variant siya kasi meron siyang tinatawag na harap at likod na frosted. At the same time, may low mint mark. At the same time, meron ding high mint mark. So ito, kung mapapansin nyo to guys, dahil dito sa mga collection ko, ito is frosted na high mint mark. So, kung tutuusin, 6 na variant yan yung 2019 guys. So, meron kasi din ganito yung normal frosted lang na harap likod na low mint mark. Okay? Ayan, pansinin nyo. Ayan, kabilaan yan, frosted yan. So, frosted yan. Ayan, kabilaan. Ng 2019. Okay? Ayan, mapapansin nyo. So, malinaw ba yung ating explanation? Pasensya na kayo guys, Ayan. So, bali yan, harap at likod naman ito, frosted siya. Okay? So, ito, high mint mark. So, pwedeng ito magkaiba rin ng variant yun. Kasi may lumabas din ito. Ito yung medyo lumabas din na natuklasan ko rin na high mint mark. Na frosted siya na high mint mark. Okay? So, meron din tayo dito na common lang din siya. Common lang din siya guys na same same lang din sila ng ika nga ng pagka-coins, no? Yung pagkagawa, pareho ibig sabihin pareho silang frosted harap likod. Pero dito ito isa pang high mint mark din to So meron dito low mint mark. Mas marami yon. Pero itong lumalabas na high mint mark na to, bibihira ko lang din to ma-collect dito. So, mas na paibabaw lang. Yung iba puro low mint mark yun na frost, harap at likod. Yung obverse at saka yung reverse niya. So, ibig sabihin, lumalabas na ang 2019, hindi lang ika nga,
hindi lang ika nga 5 variant from common uh, dun sa common na high mint mark, tapos yung ika nga yung obverse na low mint mark lang, no, na so wala pa tayo nakikita, no, baka may lumabas din, no, na obverse o reverse itong pangatlo at saka pang-apat na high mint mark, no. Ibang variant na uli yun. So ibig sabihin maraming hindi natin alam. So ibig sabihin yung mga record sa numista hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka accurate, guys, no. Dahil dito lang lumalabas siya sa natuklasan natin, bali lumalabas na 6 na siya na variant. So pwede pa rin maging 7-8 variant yan, kasi dito sa obverse kung magkakaroon din siya ng labas, may lumabas na obverse pros na high mint mark, ika nga another variant na naman yon. At ito rin sa obverse niya, sa reverse niya, kung meron ding high mint mark ito, it's another ika nga variant yon itong 2019. So maraming pwedeng options, ano. So ako sa inyo, kaya nga ginawa ko tong video na to para at least magkaroon kayo ng idea, no, kung ano yung mga total nagko-collect na rin naman tayo dyan. Habang nagko-collect kayo, tignan nyo na rin, i-separate nyo na. Okay, guys, so dito sabi ko nga parehong pros yan, yung obverse tsaka yung obverse at tsaka yung reverse nya. Ayun, meron na siyang tinatawag na high mint mark at low mint mark din. So ibig sabihin hindi lang siya 5 variant, lumalabas na 6 lang yung variant natin sa 2019 na 1 peso NGC. Alright, so balik naman tayo dito sa, tapos na tayo dyan. I hope medyo malinaw na sa inyo, guys. Dito kasi sa 2018 naman, ito lang yung common na natin, yung common. Actually yan, wala, low mint mark lang yan. At the same time, yun lang common, hindi siya frosted. Okay, so same lang sila ng 2019, no? Actually ano ba yan, bakit parang frosted itong hawakan ko. So basta yun yung common, guys. Yung common, ika nga hindi siya pros, yung 2018 na to, no, yun yung common. Low mint mark lang siya, nandito lang sa may tapat ng Jose Rizal yung kanyang mint mark, no. So common lang yan, guys, at hindi siya frosted. Yung obverse at reverse niyan, so yan yung tinatawag na common. So ika nga sabihin hindi masyadong valuable sa mga collectors yan. Okay, at ito yung pangalawa niya. Ito yung obverse ba ito? Obverse ata ito, guys. So check ko lang, guys, ha. Ayan. So meron din siyang obverse na obverse na ika nga frosted itong 2018. Ayan, pansin nyo, ayan, ayan. So obverse, pagdating sa likod, guys, yun, wala. Ayan, so ibig sabihin normal lang siya, wala siya yung naglalaro na parang nagmi-mirror. Okay, ayan. So ito yung tinatawag natin na obverse pros na walang hindi frosted yung kanyang reverse yung likod. Okay, so yun yung pangalawang variant natin dito sa 2018. So dito, guys, wala pa ako nung pinaka hard to find at binabayaran at patok na patok ngayon dyan sa sa ating sa YouTube, no, tsaka sa FB na pinaghahanap na yung high mint mark nito. So
kahit normal lang siya, kahit hindi siya frosted, basta ika nga yung ito, yung dito, yung mint mark niya is medyo umangat doon sa may kwelyo, guys. So yun yung pinagkakaguluhan ngayon dito sa market ng mga ating mga collectors, no. So doon sa mga kapanood nito, kung actually hindi naman kayo mga collector, so naglilibang lang kayo, baka nasa inyo na yung coins na yun, post nyo lang, guys, baka may magkagusto, no, magkasundo kayo sa presyo kung magkano bibilin sa inyo, at talagang hinahanap-hanap na ng mga collectors yan, guys. Ako naman naglilibang lang din ako, at actually nag-aaral pa rin ako with regards dito sa coins. So yun, guys, yun yung high mint mark, yun ang wala tayo, no. High mint mark na although common man siya, or magkaroon man siya ng reverse cross man siya o reverse cross, ang mahalaga ngayon ang pinaghahanap, kahit yung tinatawag na common natin, basta yung mint mark niya from here, galing dito sa baba, umangat hanggang doon sa kwelyo ni Dr. Jose Rizal, yan po ang pinaghahanap ng ating mga kaibigan collector sa ngayon. So doon sa mga nakakapanood dito, guys, at doon sa mga mahilig mag-collect ng coins, collector niya, itabi nyo na yan. At kung sakali man, doon sa mga naghahanap ng mga collectors natin, pwede nyo nang ibenta, or mag-usap na lang kayo. Pwede nyo rin para matulungan nyo rin yung ibang mga collectors, pwede nyo na rin bahala na kayo. Nasa pag-uusap nyo na yan, guys. Okay? So yun yung isang another variant ng 2018. Wala tayong masample, guys, dahil wala pa akong nakukuha niya, wala pa akong nahahan. So from now, yun muna ang inano ko, ginawa ko muna sample sa inyo. So yun yung variety natin, no? Common, tapos yung overspross niya. Overspross, ibig sabihin yung harap pa lang niya. Tapos yung high mint mark, no? Yung high mint mark na 2018, no? At the same time, ito na yung cross. So yun, so bali apat lang yung ating na tackle dito na variety nitong 2018 na to. Okay, saan ba yung cross ng 2018 ko ba? Nagkahalo-halo na ata. So yun, guys, so yun yung pang-apat na variant nya, yung ayan, mapansin nyo, cross yung overs nya, yung harap, ayan, 2018 frosted siya, at the same time yung likod ganun din, frosted din siya. Okay, so ito pa lang yung mga aking nahahunt ngayon, guys, at I hope nagkaroon kayo ng idea, no, kung paano nyo i-hunt yung mga coins, lalo na sa mga bago na medyo nagpa-participate sa mga coin collection natin, no, doon sa group natin. Suportahan nyo rin yung ating group, yung Apunte sa FB ko, at yung aking main channel na John Mac, no, at doon tayo magkita-kita sa ating group page na Apunte. At doon ako nagpo-post with regards dito sa mga coins, no? At the same time, yung mga iba pa natin pwedeng pagkakitaan ng mga website na pinag-aaralan. Okay, so yan, guys, yan yung pang-apat na variant natin. Yung so ngayon wala pa ako nakikita dahil nga very hard to find yung mint mark, yung high mint mark dito. So hindi katulad dun sa 2019, ang dami, no, ang daming pwedeng maglaro siya from common, tapos ito yung common na high mint mark, tapos ito biglang nag-overs yung overs frosted, ayan, tackle uli natin. At ito naman yung reverse frost siya, hindi naman yung overs naman niya common lang din, ito lang naman yung reverse naman yung frosted. At the same time, ito may dalawang variant din. So lumalabas lang siya na hindi lang siya 5 variant, kundi 6 o pwede maging 7 or 8, dahil kung ito nga magkakaroon pa ng mga
Ika nga, bigla itong meron lumabas nito na high mint mark, no? So, it's another variant uli. At ito naman, ganun din. So, panibagong variant yun na madadagdag dito. So, for the meantime, 6 ang lumalabas nating variant kasi dito sa 2019 natin na to, ito dalawa na ang lumabas at napakita na natin na may 2019 na frosted siya, na ibig sabihin na may lumabas na high mint mark at low mint mark na variety, no? So ibig sabihin magkakaiba yon. Ganun din pag may lumabas din dito sa dalawang to, it's another variety pa rin itong. At yun ang parang napansin ko na walang record pa sa numista. Alright? So I hope nakapagbigay ako ng kahit medyo nagkalabo-labo itong ating video guys. Pero I hope yun nga, nirecall natin. Sa 2017 wala pa tayong record sa 2017 dahil isa na rin sa hard to find siya ngayon or semi hard to find. Meron ata ako doon, may natira akong dalawa pero naitabi ko, hindi ko pa makita. At ginawa ko lang dahil nga siya ang actually ang 2017 may 9% na ginawa. So ibig sabihin semi hard to find na rin. At dahil siya nga yung unang na-mint na meron siyang 9% lang na ginawa, medyo sa ngayon medyo tumatagal, talagang pahirapan na lang. Kahit medyo marami-rami rin yun na kung tutuusin yung 9% na yun, pero ngayon halos wala na sa market, no? Dahil siguro hindi natin alam, baka naitatabi na rin ng ating mga kaibigang collectors. At the same time, yung mga mag-aano rin, nagbebenta ng mga coins, no? Ng mga nagko-collect. So yun lang guys, I hope nagkaroon tayo ng konting at least may natutunan kayo sa aking labo-labong pagpapaliwanag. At kaya nyo sa mga next videos natin, I hope na mas maintindihan at maliwanagan kayo. Okay? Again, this is your friend, yung mga friend natin dyan na mga bago nating mga kakilala. Please subscribe and like and share na lang ng ating video. Okay? Again, this is your Apunte Kamote na nagsasabing mag-ingat po ang lahat. Okay? Marami pong salamat.